Pilipinas ang nagtapos sa 12 taong karera ng isang elite flight attendant na si Elizabeth Hamilton, 34, matapos lumipat sa 60, isingko na bansa sa buong mundo. Ang kanyang buhay ay lubos na nabago sa loob lamang 12 oras na flight. Ano ang silbi ng 12 taon ng aking buhay? Ang panginginig ng mga kamay ay sumulat ng resignation letter sa Manila International Airport. Bakit biglang na-desisyon ang isang flight attendant sa kanyang ruro na iwanan ang kanyang karera? Ano nga ba ang nangyari sa flight papuntang Pilipinas? Ang nga flight attendant mula sa 130 bansa ay nakakaisa sa pagsasabi na ang flight lamang patungong Pilipinas ay tila ibang mundo. Ang hindi kapanipaniwalang tunay na kwento ng isang buhay na nabago ng husto sa loob ng 12 oras ay magsisimula na ngayon. Isang araw, alas 6 umaga sa Dubai. Sa malaking airport terminal, abala ang mga flight attendant na namumula sa iba't ibang bansa sa mundo. Sa gitna nila, isang babae ang mabilis na naglalakad. Si Elizabeth Hamilton, 34. Tubong Britanya, siya ay kapansin-napansin kahit sa malawak na international airport na ito. Ang kanyang tuwid na postura at ang perpektong uniforma ay napapakita ng tiwala at pagmamalaki na nabuo sa 12 taon ng kanyang karera. Matapos mag-aral ng economics sa Oxford University, habang maraming kaklase niya ang nagpatuloy sa industriya ng pananalapi o consultancy, sinadya niyang piliin ang landas ng pagiging flight attendant. Ito ay dahil sa kanyang matinding pagnanais na makita ang mundo at maranasan ang iba't ibang kultura. Ngunit sa pagpapatuloy ng kanyang trabaho sa loob ng 12 taon, nagbago ang pananaw ni Elizabeth. Sa huli, pare-pareho lang ang lahat ng bansa. Ito ang tapat na impresyon niya matapos lumipat sa 65 na bansa sa mundo. Kumbinsido siya na ang nga pasahero ay pareho ang nga hinihingi at pareho ang nga reaksyon. Ang nga pagkakaiba sa kultura ay mababaw lamang. Malinaw ang filosofiya ni Elizabeth, ang kahusayan ang lahat, na bibigay ngang serbisyo ng perpekto ayon sa manual nang hindi nagsasayang ng oras. Isinasagawa ang mga gawain ng profesional at mahinahon nang hindi nadadala ng emosyon. Ito ang pinaniniwalaan niyang kondisyon para sa isang world-class flight attendant. Para sa kanya, ang pakikipag-ugnayan sa mga pasahero ay dapat panatilihing minimal. Naniniwala siyang ang tunay na profesionalismo ay mas nakatuon sa katumpakan kaysa sa pagiging palakaibigan at sa kahusayan kaysa sa pagiging mainit. Bagamat sinasabi ngang kanyang mga kasamahan na malamig siya, itinuturing ito ni Elizabeth bilang papuri. Sumali si Elizabeth sa Emirates Airline noong siya ay 22 taong gulang. Sa simula, nakaroon siya ngang karanasan sa Virgin Atlantic Airways, ngunit lumipat siya ngang trabaho upang maghanap ngang mas internasyonal na kapaligiran at mas mataas na sweldo. Ang Emirates Airline ay nagtatrabaho ni mega staff mula sa higit sa 130 bansa sa buong mundo. Kaya ito ay isang tunay na internasyonal na lugar na nagtatrabaho. Sa loob ang 12 taon mula nang sumali, patuloy na napanatili ni Elizabeth ang nangungunang rating. Palagi siyang nakakakuha ng mataas na marka sa mga survey nga siyahan ng pasahero at kinikilala ng kanyang kasamahan bilang Elizabeth na perpekto. Partikular na mahusay ang kanyang pahawak sa mga sitwasyong emergency, mula sa mga problema sa medisina hanggang sa pakasiran ng kagamitan, kaya niyang hawakan ang anumang sitwasyon ng mahinahon. Ang kanyang lakas ay ang kanyang kahusayan. Tinatapos niya ang nga serbisyo sa loob ng pinakamaikling oras at mabilis na tumutugon sa mga kahilingan ng pasahero. Walang anumang nasasayang na galaw, lahat ay kalkulado. Minsan ay biro ang kanyang makasamahan na parang makina si Elizabeth, ngunit ito rin ang pinakamataas na papuri. Sa pahawak ng maruta sa Europa, Amerika, at Asia, ang nasyonalidad at kultura ng mga pasahero ay para lamang data kay Elizabeth. Naalala niya ang lahat bilang pattern? Malakas ang boses ang mga Amerikano, mabusisi sa oras ang nga Aleman, mapili sa pagkain ang nga Pranses. Pinaniniwalaan niyang ang profesional na kasanayan ay ang epektibong pagbibigay ng serbisyo batay sa mga pattern na ito. Malaki rin ang tiwala sa kanya ng mga tagapamahala at madalas siyang inaatasan na maging instruktor sa pagsasanay ng mga bagong empleyado. Huwag padala sa emosyon, unahin ang kahusayan, sundin ng perpekto ang manual. Ito ang tatlong gintong patakaran na itinuturo ni Elizabeth sa kanyang nga juniors. Ilang araw bago ang flight, sa isang hapon, tinawag si Elizabeth ng Human Resources Department. Simula sa susunod na linggo, ikaw ang bahala sa ruta papuntang Manila. Nang matanggap ni Elizabeth ang abiso na ito, napabuntong hininga siya sa kanyang kalooban. Ang ruta papuntang Pilipinas ay isang hindi pa niya nararanasan. Bihira lang ang kanyang karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga Pilipinong pasahero. Mula sa limitado niyang karanasan,
Mayroon siyang ilang preconceptions tungkol sa mga Pilipino, tahimik, masunurin at hindi gaanong demanding. Sa madaling salita, inakala niyang ito ay isang madaling ruta. Narinig din niya ang iba't ibang kwento tungkol sa ruta papuntang Pilipinas mula sa kanyang makasamahan. Magalang ang mga Pilipino kaya kakaunti ang reklamo. Hindi masyadong nakakaintindi ng Ingles kaya minimal lang ang komunikasyon. Sa kabuuan, tahimik at hindi gaanong nangangailangan ng atensyon. Ang mga impormasyong ito ang humubo sa pagkaunawa ni Elizabeth. Ngunit kasabay nito, mayroon din siyang kaunting pag-aalala. Dahil wala siyang gaanong kaalaman tungkol sa kulturang Pilipino, mayroon lamang siyang stereotypical na imahe tulad ng fiesta at bayanihan. Ngunit may tiwala siya na kaya niyang gawin nang walang problema ang anumang rute sa kanyang 12 taong karanasan. Sa huli, pasahero ay pasahero. Kahit mabago ang bansa, pareho lang ang gagawin. Ito ang ipinaalala ni Elizabeth sa kanyang sarili habang sinisimulan ang paghahanda para sa flight papuntang Manila. Sinikap niyang matutong ilang pangunahing pakbati sa Filipino, ngunit inakala niyang sapat na iyon. Hindi niya alam sa panahong iyon na sa loob lamang ng 12 oras, ang kanyang pananaw sa buhay ay lubos na mababago. Alas 6:30 ng umaga, sa crew briefing room ng Dubai International Airport, nakaharap ni Elizabeth ang mga miyembro ng flight crew para sa flight na ito. Ang lead cabin crew ay si Marco Rossi, isang 41 taong gulang na Italiano na may 11 taong karanasan. Kasama rin si Anna Miller, isang Aleman kaya ang team ay tulad na dati, internasyonal. Ngunit sa pagkakataong ito, may bago silang kasama, si Maya Santos, isang 28 taong gulang na babaeng Pilipino, nasa ika-6 na taon niya sa Emirates Airline. Siya ay maliit ngunit may matikas na tindig. Magandang umaga po, ako po si Maya Santos, ikinalulugod ko po ang araw na ito. Ang kanyang pagpapakilala ay sinamahan ng isang bahagyang padyukot. Ang kanyang pagiging magalang ay bahagyang ikinagulat ni Elizabeth dahil mas karaniwan ang casual na pagbati sa Emirates Airline. Ang Ingles ni Maya ay matatas ngunit mayroon itong natatanging pagiging magalang. Madalas niyang ginagamit ang mga ekspresyon tulad ng pasensya na po at maraming salamat po na patuloy na napapakita ng respeto sa iba. Ang ibang crew members ay tila nakakaroon din ng magandang impresyon sa pagiging magalang ng Pilipinang flight attendant na ito. Matagal na rin akong hindi sa ruta papuntang Pilipinas, kaya marami sana akong matututunan mula sa iyo, sabi ni Elizabeth. Muling yumukot ng malalim si Maya. Ako po ang dapat mapasalamat, Elizabeth. Isang karangalan po na makatrabaho ang isang kasing eksperyensado niyo. Ang kanyang pagpapakumbaba ay nakpakulo sa kaluban ni Elizabeth. Bakit kailangan niyang maging ganon kadaling mahiya o makpakumbaba? Sa panahong iyon, hindi panaunawaan ni Elizabeth na ang pagiging magalang ni Maya Santos ay batay sa isang malalim na pilosopiya. Nang matapos ang briefing, naktungo ang mga crew member sa eroplano para sa pakahanda sa cabin. Mula sa kanyang maraming taon ng karanasan, naniniwala si Elizabeth na ang paghahanda sa cabin ay dapat gawin ng mahusay at sa maikling panahon. Simpleng pag-check ng upuan, pag-verify ng safety equipment, at pag-ayos ng mga amenities. Karaniwan, ang gawaing ito ay natatapos sa loob ng halos 15 minuto. Ngunit nang makita niya ang paghahanda ni Maya Santos, naguluhan si Elizabeth. Nilapitan ni Maya ang bawat upuan at isinagawa ang kanyang gawain ng may paingat na parang humahawak ng isang sining. Una, inilabas niya ang lahat ng kumot. Inisa-isa itong inilatag. At maingat na inisa-isa upang tingnan kung may dumi o punit. At kapag nakumpirma na walang problema, inayos niya itong nilukot ng maganda. Ang kanyang paraan ng paglukot ay sadyang masining, ang ngasulok ay perpektong makadikit, at ang kapal ay pantay na pantay, para itong dinisenyo upang maging comfortable ang pasahero sa sandaling hawakan nila ito. Sa bawat kumot, gumugugol si Maya ang halos 2 minuto. Kailangan ba talagang ganon katagal? Tanong ni Elizabeth. Ngumiti ng mahinahon si Maya. Mahalaga po ang unang impresyon ng makapasahero sa sandaling hawakan nila ito. Maliit na bagay lang po siguro pero gusto ko lang po na masimulan nila ang kanilang biyahe ng may magandang pakiramdam. Sunod, sinimulan ni Maya na tingnan ang seatbelt ng bawat upuan. Hindi lang niya ito tiningnan, kundi maingat ding inayos ang bawat seatbelt upang lahat ay nakaharap sa parehong direksyon. Ang posisyon ng buckle ay inayos din upang madaling maabot ng pasahero kapag nakaupo. Ang paglalagay ang amenity kit ay nagpakita rin ng pagiging masinop ni Maya. Hindi lang niya basta inilagay sa seat pocket, kundi inilagay niya ito sa tamang anggulo at posisyon upang madaling makuha. Tiningnan din niya ang bawat in-flight magazine, tinitiyak na walang nakatuping pahina o dumi, at pinapalitan kung kinakailangan.
Tiningnan ni Elizabeth ang kanyang relo. Lampas na sa 45 minuto, ngunit patuloy pa rin ang paghahanda ni Maya. Kung ganun katagal, hindi abot sa susunod na flight. Pumasok sa isip niya ang pag-alala, ngunit walang bakas ni pagmamadali sa mukha ni Maya. Sa halip, tila nang-enjoy pa siya sa bawat gawain. Kahit sa pagpupunas ng tray table, hindi lang niya basta pinunasan ang ibabaw, kundi maingat ding nilinis ang masulok. Tiningnan din niya ng maigi ang sahi sa paanan para sa maliliit na basura. Malilit na bagay po ay napapansin ng mga pasaherong Pilipino. Gusto po naming may padama ang aming pagmamalasakit, kaya ginagawa po namin ang lahat ng amating makakaya. Paliwanag ni Maya. Sa kabila ng paliwanag ni Maya, lalo lamang lumalim ang pagkalito ni Elizabeth. Sa kanyang karanasan, hindi kailanman gaanong pinansin ng mga pasahero ang mga ganong kalit na detalye. Alas 9:30 ng umaga, nagsimula ang boarding announcement. Tumayo si Elizabeth sa boarding gate, handang salubungin ang mga pasahero. Nakakita na siya ng hindi mabilang na eksena ng boarding sa kanyang buhay, ngunit ang nakita niya ngayong araw ay lubos na kakaiba. Sa harap ng boarding gate, kusang gumawa ng magandang pila ang mga Pilipinong pasahero. Walang nautos, at walang ground staff na naayos. Para itong may dinakikitang kasunduan, at isang maayos na pila ang nabuo. Karaniwan, kapag inianunsyo ang simulan ng boarding, na mamadali ang mga pasahero sa pila. Partikular ang mapasahero sa business class na iginigiit ang kanilang prioridad at minsan ay nagiging sanhingang maliliit na gulo. Hindi rin bihirang matulakan ang mapasahero sa economy class upang makakuha ng magandang upuan o espasyo sa luggage bin. Ngunit sa flight na ito, ang mga Pilipinong pasahero ay lubos na iba. Tahimik silang naghihintay, simula sa mga pasahero ng first class. Nakita rin ang mga matatanda na napapadaan sa mga kabataan at mga pamilyang may anak na napapadaan din. Tila isang masayang pamilya ang lahat sa airplane. Magandang umaga po, maligayang pag-dating. Nang salubungin ni Elizabeth ang mga pasahero sa boarding gate, halos lahat ng Pilipinong pasahero ay nakbalik ng pakbati kasama ang magalang na payukot. Sunod-sunod na naririnig ang maboses na magandang umaga po. At maraming salamat po sa pag-asikaso. Mayroon ding mga pasahero na nagpapahayag ng pagmamalasakit, tulad ng pagod po kayo. Sa nakaraang karanasan ni Elizabeth, tinitingnan ng mga pasahero ang flight attendants bilang service providers. May mga pasahero na nagbabalik ng pagbati ngunit marami ang tahimik na dumadaan o nagbibigay lang ng simpleng tango. At wala ni isa man sa mga pasahero ang napakita ng mamalasakit sa mga flight attendant. Ang nakilos ng mga pasahero pagkatapos sumakay sa eroplano ay nagulat din kay Elizabeth. Ang pagiging maingat sa paglalagay ng bagahe sa overhead compartment ay kapansin-pansin. Maingat nilang inilalagay ang kanilang mga bagahe upang hindi masira ang bagahe ng ibang pasahero. Kapag puno na ang compartment, mayroon ding naayos ng kanilang bagahe upang gumawa ng espasyo para sa ibang pasahero. Nakita rin ang mga eksena kung saan natural na tinutulungan ng mga kalapit na pasahero ang mga may malalaking bagahe. Bagamat mga estranghero sila sa isa't isa, para itong natural na natutulungan sila. Ang mainit na palitan ng tulungan po ba kayo? At maraming salamat po ay nangyari sa iba't ibang sulok ng Chebin. Ang pag-ugali ng mapasahero matapos makaupo ay nakakagulat din. Walang nag-ingay. Isang kalmadong kapaligiran na parang library ang bumalot sa Chebin. Ang paggamit ng cellphone ay para lamang sa huling tawa bago patayin ang power, at ito ay ginagawa ng napakatahimik. Nang maksimulang umere ang safety demonstration video, lalo pang nagulat si Elizabeth. Maraming Pilipinong pasahero ang seryosong nakatingin sa screen. Sa ibang ruta, karamihan sa mga pasahero ay hindi pinapansin ang safety demonstration at patuloy na gumagamit ng kanilang smartphone o nababasa ng magazine. Ang safety demonstration na ginagawa ng mga flight attendant ay hindi rin gaanong pinapansin ng karamihan ng mga pasahero. Ngunit sa flight na ito, ang sitwasyon ay lubos na iba. Nag-concentrate ang mga pasahero sa safety demonstration, seryosong tinitingnan ang lokasyon ng emergency exits at ang paraan ng paggamit ng oxygen mask. Mayroon ding mga pasahero na humahawak sa safety instruction card at binabasa ang mga detalye. Bakit sila ganun kaseryoso sa pakikinig sa safety demonstration? Nagtaka si Elizabeth. Sa kanyang 12 taong karanasan, hindi pa siya nakakita ng isang grupo ng mga pasahero na ganon kaatento sa safety demonstration. Nakahanda na ang paglipad at nasimulang umalingaw-ngaw ang tuno ng makina sa cabin. Karaniwan, sa puntong ito, may mga pasahero na napapakita ng pag-aalala o nagsisimulang makipag-usap sa katabi upang mawala ang kaba. Ngunit ang mga Pilipinong pasahero ay tahimik na nakaupo at hindi napapakita ng anumang espesyal na pag-aalala.
Sa halip, ang kanilang pagiging considerate sa paligid ay nakakagulat. Kapag ang pasahero sa window seat ay natataas ng shade upang tingnan ang tanawin, humihingi silang permiso sa katabing pasahero. Nakita rin ang eksena kung saan ang mapasahero ay humihinging paumanhin sa nakaupo sa likod bago irekline ang kanilang upuan. Simulang maramdaman ni Elizabeth na ang kanyang nakasanayang pattern na pakikipauugnayan sa mga pasahero sa loob nga 12 taon ay hindi na gumagana. Dati, mayroong malinaw na relasyon. Ang pasahero ay humihingi at ang flight attendant ay tumutugon. Ngunit ang mga pasahero sa flight na ito ay kabaliktaran, napapakita nga pagmamalasakit sa mga flight attendant. Ang kahulugan ng salitang pagod po kayo ay hindi rin maintindihan ni Elizabeth, nagsisimula pa lang ang flight. At wala pa naman siyang ginagawang nakakapagod. Bakit nga ba pinapansin ng mga pasahero ang pagod ng mga flight attendant? Ang sobrang maingat na paghahanda ni Maya Santos at ang kakaibang pag-ugali ng mga Pilipinong pasahero. Sunod-sunod na nangyayari ang mga hindi may paliwanag na fenomena ayon sa kanyang nakasanayang lohika at lalo lamang lumalalim ang pagkalito ni Elizabeth. Baka ito ang tinatawag na pambansang ugali ng Pilipino. May ganong tanong na pumasok sa kanyang isip, ngunit hindi pa siya sigurado. Ngunit may isang bagay na sigurado, ang 12 oras na flight na ito ay magiging lubos na kakaiba sa kanyang manakaraang karanasan. Makalipas ang 2 oras mula nang lumipat, dumating ang oras ng in-flight meal. Si Elizabeth ang naatasan sa Filipino menu at itinulak ang card patungo sa passenger area sa kanyang nakasanayang paraan. Hindi mabilang na beses na niya itong ginawa ang serbisyo ang in-flight meal, ngunit sa araw na ito, mula sa unang pasahero, nakakuha siya ng hindi inaasahang reaksyon. Narito na po ang inyong pagkain. Okay po ba ang Filipino meal? Nang tanungin ni Elizabeth ang unang Pilipinong pasahero, yumukot ng malalim ang pasahero at sumagot, "Maraming salamat po. Pasensya na po sa abala." Para itong isang napakagandang pasasalamat na parang nakakatanggap ng espesyal na serbisyo. Sa ibang ruta, hindi bihira ang reaksyon na sa wakas, dumating na rin, dahil ang in-flight meal ay kasama sa airfare at isang karapatan ng pasahero. Ngunit sa araw na ito, ang reaksyon ng mga Pilipinong pasahero ay lubos na kakaiba. Lalo pa siyang nagulat nang makita niya na maraming Pilipinong pasahero ang tahimik na nagdarasal bago kumain. "Salamat po sa pagkain ito" o isang simpleng amen ang tahimik na binubulong, napapakita ng pasasalamat sa pagkain. Sa kanyang 12 taong karera, nakakita na si Elizabeth ng mga pasahero na nagdarasal bago kumain, ngunit ito ay dahil sa relihiyosong dahilan. Ngunit ang salamat po sa pagkain ito ng mga Pilipinong pasahero ay malinaw na iba sa relihiyosong pagdarasal. Tila ito ay isang mas natural at pang-araw-araw na kaugalian, walang pinipiling edad o kasarian, halos lahat ng Pilipinong pasahero ay ginagawa ang kaugaliang ito. Natangkang matanong si Elizabeth sa isang matandang babaeng pasahero. "Ang salamat po sa pagkain ito ay napakaganda po. Ano po ang ibig sabihin nito?" Ngumiti ng mahinahon ang babae at sumagot, "Papapakita po ngang pasasalamat sa pagkain. Napapasalamat po kami sa biyaya nga kalikasan at sa manahanda na pagkain." Malalim na naantik si Elizabeth sa paliwanag na iyon. Hindi lang ito isang kaugalian, kundi may malalim na pilosopiya ang nakapaloob dito. Ang patingin sa pagkain hindi lamang bilang nutrisyon, kundi bilang resulta ng pagsisikap ng maraming tao at biyaya ng kalikasan, isang bagong pananaw para kay Elizabeth. Ang eksena matapos kumain ay nakakagulat din. Pagkatapos kumain, sinasabi ng Pilipinong pasahero na maraming salamat po sa masarap na pagkain at maingat na inaayos ang tray bago isauli. Ang nga pinggan ay ibinalik sa orihinal na posisyon, ang nga ginamit na napkin ay nilukot, at ang basura ay tinipon sa isang lugar. Habang nagtatapos ang serbisyo ng in-flight meal, napansin ni Elizabeth ang pasahero sa upuan 18A, isang lalaking negosyante sa edad na 40, na nag-order ng kape ngunit nakahawa sa kanyang noo at nakapikit. Malinaw na mayroon siyang sakit ng ulo. Sa ibang ruta, tatawagin ni Elizabeth ang pasahero upang kumpimahin ang sitwasyon at magbibigay ng pain reliever kung kinakailangan. Ito ang standard procedure. Ngunit ang pasahero ay tahimik na nakapikit at naisip niyang masama namang gisingin siya upang kumpirmahin. Nang bigla, lumitaw si Maya Santos sa tabi ni Elizabeth. Napansin din ni Maya ang sitwasyon ng parehong pasahero. May sakit pong ulo ang pasahero. Tila hirap po, bulong ni Maya kay Elizabeth. "Gusto niyo po bang kausapin?" Nang mamungkahi si Elizabeth, umiling si Maya. "Nahuhupa po siya ngayon, mas mabuti pong huwag siyang gisingin." "Ngunit, baka may magawa tayo?" sabi ni Elizabeth. Tahimik na nilapitan ni Maya ang mesa ng pasahero. Ang tasa ng kape ay may kalahating kape pa, ngunit nagsisimula ng lumami.
Kinuha ni Maya ang maliit na takip mula sa in-flight amenities at maingat na inilagay sa taseng ngang kape nang walang ingay. Ang kilos ni Maya sa sandaling iyon ay puno ngang pagmamahal na parang isang ina na nag-alaga sa natutulog niyang anak. Kahit sa pahawak ng tasa, lubos siyang naingat upang walang ingay na marinig sa mesa. Matapos takpan, patuloy niyang binantayan ang pasahero upang agad niyang mapansin kung magigising ito. Makalipas ang halos 30 minuto, iminulat ng pasahero ang kanyang nga mata. Sa simula, malabo ang kanyang paningin. Ngunit nang mapansin niya na may takip ang kanyang tasang kape, napakita siyang pagkagulat. At nang lumingon siya sa paligid at nakita si Maya, yumukot siya ng malalim. Maraming salamat po, labis po akong nagpapasalamat sa inyong pagmamalasakit. Ang boses ng pasahero ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Ngumiti ng mahinahon si Maya at sumagot, "Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Gusto niyo po bang dalhin ko kayo ng pampawalan ng sakit ng ulo?" "Hindi na po, malaki na po ang gaan ng pakiramdam ko, at hindi rin po lumamig ang kape ko, malaki po ang naitulong nito." Habang pinapanood ni Elizabeth ang pasahero na uminom ng kape, malalim siyang nakisip. Sa sitwasyong ito, ano kaya ang kakawin ni Elizabeth? Malamang, gigisingin niya ang pasahero, kumpirmahin ang kanyang kondisyon, at magbibigay ng gamot kung kinakailangan. Dahil iyon ang epektibo at standard na pamamaraan. Ngunit ang paraan ng pahawa ni Maya ay lubos na kakaiba. Naisip siya ng paraan upang hindi magising ang pasahero at nagbigay ng pinakamainam na paalaga mula sa pananaw ng pasahero. Isang maliit na kilos ang pagtakip sa kape, ngunit sa likod nito ay may malalim na pagmamalasakit. "Paano niyo po naisip ang ganun?" tanong ni Elizabeth kay Maya. Naisip ng bahagya si Maya bago sumagot, "Sa tingin ko po, mahalaga ang paisip kung ano ang kailangan ng aming pasahero. Ang pasahero po ngayon ay gusto ngang tahimik na pahinga. Ngunit kasabay nito, ayaw niya ring masayang ang kape. Kaya naisip ko po na ang pagtakip sa kape ang pinakamainam na paraan." Pagkaraan ngang 4 na oras ng flight, may nangyari na pumuto sa tahimik na kapaligiran ng cabin. Ang isang 2 taong gulang na bata sa upuan 27B ay biglang umiyak ng malakas. Nagmadali ang ina na patahanin ang bata, ngunit ayaw tumigil sa pag-iyak. Sa kanyang nga nakaraang karanasan, sa ganitong sitwasyon, madalas na nagiging masama ang tingin ng ibang pasahero. Lalo na sa mahabang flight, sumasabog ang pagkadismaya ng ibang pasahero sa iyak ng bata. Sanay na rin si Elizabeth sa paghawak na ganitong sitwasyon. Ngunit sa flight na ito, ang reaksyon ng ibang pasahero ay hindi inaasahan. Walang napakita ng pagkadismaya, sa halip, tila buwang malasakit nilang pinapanood ang mag-ina. Mayroon ding mga pasahero na kumukuha ng maliliit na laruan mula sa kanilang bagahe at iniaalok sa ina. Dumaan ang ilang flight attendants, kasama si Elizabeth, sa harap ng sitwasyon, ngunit sa simula ay pinapanood lang nila. Sa ibang ruta, ang pahawa sa paiyak ng bata ay karaniwang responsibilidad ng magulang at bihira ang aktibong interbensyon ng flight attendants. Sa pinakamarami, nakmumungkahi sila ng papapalit ng upuan o nakbibigay ng payo upang maiwasan ang abala. Ngunit iba si Maya Santos, habang dumadaan ang ibang flight attendants, siya lamang ang huminto at lumapit sa ina. "Hirap po kayo, di po ba? Pagod po kayo." Ang unang salita ni Maya ay pagpapahayag ng pagmamalasakit sa ina. Sa maraming kaso, napapayo ang nga flight attendants kung paano hawakan ang umiyak na bata o humihingi ng paunawa sa ibang pasahero. Ngunit naunawaan ni Maya ang hirap nga ni at sinimula niya sa pagbibigay na lakas sa kanya. Sa kanyang malumanay na salita, bahagyang gumaan ang mukha ng ina. "Baka po uhas siya, di po ba?" Maingat na pinanot ni Maya ang bata at sinabi, "Gusto niyo po bang dalhan kong counting tubig?" Nakmadali si Maya sa gili at bumalik na may counting tubig na nakalagay sa isang maliit na tasa na inayos sa tamang temperatura para sa bata. Nang inumin ng ina ang tubig sa bata, nakakagulat na unti-unting humupa ang iyak ng bata. "Maraming salamat po. Malaking tulong po talaga." Ang ina ay napakita ng paggaan ng pakiramdam at yumukot ng malalim kay Maya. Ang Pilipinong pasahero sa paligid ay napahayag din ng pagmamalasakit sa ina matapos huminto ang bata sa paiyak. Sa pagmamasid sa lahat ng pangyayaring ito, labis na nabagaba ang puso ni Elizabeth. Ang pagpapakitang pasasalamat sa pagkain, ang maingat na paalaga sa taseng kape, ang mainit na pagtugon sa umiyak na bata, lahat ay lubos na kakaiba sa kanyang nga nakaraang karanasan. Ang pinakakagulat-gulat ay ang pag-ugali ni Maya Santos sa trabaho. Ang kahusayan at katumpakan na pinahahalagahan ni Elizabeth ay tiyak na taglay din ni Maya. Ngunit bukod doon, mayroong malalim na empatiya at paalaga sa bawat pasahero.
Ito ay tila namumula sa isang mas fundamental na pagkakaiba sa mapapahalaga na hindi matututunan sa teknikal na kaalaman o kasanayan. Ano kaya ang ginawa ko sa loob ng 12 taon? May ganoong tanong na pumasok sa isip ni Elizabeth. Ang kanyang efficient na serbisyo na pinakmamalaki niya ay biglang naging walang kabuluhan. Nahiya siya sa sarili niya na tinitingnan ang mga pasahero bilang simpleng service targets. Sa patingin sa mga kilos ni Maya, naintindihan niya na ang pakikipag-ugnayan sa mga pasahero ay lumalampas sa simpleng gawain at nagiging isang makataong pakikipag-ugnayan. Sa likod ng malit na kilos ng pagtakip sa kape ay mayroong purong pagmamalasakit para maging comfortable ang taong ito. Ang patugon sa umiyak na bata ay hindi isang manual na solusyon, kundi isang mainit na paalaga na nakikiramay sa damdamin ng maina. Baka ang pasahero na nakikita ko sa ngayon ay isa lamang maliit na bahagi ng kabuuan, naisip ni Elizabeth. Dati tinitinan niya ang pasahero bilang target na dapat bigyan ng efficient na serbisyo. Ngunit sa pakikipaunayan sa mga Pilipinong pasahero, naramdaman niya ang init ng pagiging tao at ang malalim na kultural na background. Baka para lang akong makina na nagbibigay ng serbisyo, ang pagkalam na iyon ay nakakagulat kay Elizabeth. Ang profesionalismo na kanyang ipinagmamalaki ay baka malamig at mababaw lang. Hindi pa tapos ang flight ng kalahati, ngunit mayroon ng malaking lamat sa mapagpapahalaga ni Elizabeth. Nang lumampas ang 6 na oras ng flight, habang nagtatrabaho si Elizabeth sa galley, may lumapit na isang Pilipinong pasaherong lalaki, isang magino na matanda, 70 taong gulang, na nangangalang Mang Ricardo de la Cruz. May hawak siyang itim na leather wallet. Pasensya na po, kayo po ba ang flight attendant? Magalang na yumukot si Mang Ricardo habang nagsasalita. Nakita ko po ang wallet na nahulog sa banyo. Sigurado po ako na nag-aalala ang may-ari, kaya ibinibigay ko po sa inyo. Habang tinatanggap ni Elizabeth ang wallet, pinansin niya ang kilos ni Mang Ricardo. Sa kanyang karanasan, ang mga pasahero na nakakakita ng mahalagang bagay tulad ng wallet ay madalas na sinusuri muna ang laman. Kung gaano karaming pera ang laman, kung may credit card, at kung makikilala ang may-ari mula sa ID, karaniwan na ang pagbibigay sa flight attendant matapos ang ganoong pa-verify. Sinuri niyo po ba ang laman? Tanong ni Elizabeth. Makita ngang pakagulat si Mang Ricardo. Hindi po. Ibinigay ko po ito ng ganun lang dahil pagmamay-ari po ito ng ibang tao. Sa sagot na iyon, nagulat si Elizabeth. Mula sa sandaling nakita niya ang wallet, wala man lang siyang pag-isip na ituring ito bilang kanyang sarili. Sa halip, ang pinakauna niyang inisip ay kung gaano nag-aalala ang may-ari. Ngunit kung hindi niyo po suriin ang laman, paano po natin malalaman kung sa may-ari talaga ito? Sa tanong ni Elizabeth, mahinahon na sumagot si Mang Ricardo, ipinaubaya ko na po iyan sa inyong mga flight attendants. Ibinibigay ko lang po ang nakita ko. Nang suriin ang laman ng wallet, may halos 15,000 na pera. Bukod pa rito, mayroon ding ilang credit card at driver's license. Kung sa Britanya o Amerika ito nangyari, ang isang wallet na may ganoong karaming pera at naiwan sa banyo ay mawawala sa loob ng 5 minuto. Higit pa rito, imposible na ibalik ito ngang nakakita ng hindi sinuri ang laman. Naanunsyo si Elizabeth sa cabin tungkol sa wallet, mayroon po bang nawawalan ng itim na leather wallet? Pakaraan ng ilang minuto, isang dayuhang negosyante sa upuan 34B ang madaling nataas ng kamay. Nang matanggap ang wallet, napakita ng pagkagulat ang lalaki nang suriin ang laman dahil ang pera at lahat ng card ay naroon pa rin. Talaga bang may ganito? Bulong niya na tila na antik. Sino po ang nakakita? Sa tanong ng lalaki, ipinaliwanag ni Elizabeth ang tungkol kay Mang Ricardo. Nang marinig ang kwento, personal na pinuntahan ng lalaki ang upuan ni Mang Ricardo upang mapasalamat. Sumagot si Mang Ricardo na tila nahihiya, ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Sa pagmamasi sa siringa pangyayaring ito, naramdaman ni Elizabeth na ang kanyang nakasanayang lohika ay lubos na nabago. Ang pagbabalik ng wallet na may 15,000 nang hindi sinuri ang laman, at ginawa ito ng natural hindi niya inakala na mayroong bansa kung saan nangyayari ang ganoong kilos sa loob ng kanyang 12 taong karanasan. Wala ba itong interes sa pera? Naguluhan si Elizabeth. O ganun ba kalinaw na masama ang hawakan ang gamit ng ibang tao? Kung ang kilos ni Mang Ricardo ay normal lamang para sa mga Pilipinong pasahero sa flight na ito, ano kaya ang papahalaga na pinakmulan nito? Para kay Elizabeth, ito ay isang mundo na lubos na hindi niya maintindihan. Makalipas ang halos 1 oras mula nang mangyari ang insidente sa wallet, may maliit na gulo na nangyari sa upuan 25C. Isang dayuhang babaeng pasahero sa edad na 30S, ang napakita ng pagkalito habang tumitingin sa paligid. Pasensya na po. Nalaglag ko po ang contact lens ko.
Siya ay isang Amerikanong propesor ngang Ingles na nagtatrabaho sa Pilipinas. Napansin ng isang malaking pamilyang Pilipino na nakaupo sa katabing upuan ang sitwasyon. Isang 3 henerasyong pamilya na binubungang 10 miyembro mula sa lolo hanggang sa mga elementarya ang nagbabakasyon. Aba, mahirap iyan. Hanapin natin lahat. Sa isang salita ngang lolo, tumayo ang buong pamilya. Para sa isang estrangherong dayuhang babae, sabay-sabay na sumali ang 10 tao sa paghahanap ng contact lens. Inayos ng lolo ang kanyang salamin sa pagbabasa at sinuri ang sahig. Ang tatay ay ginamit ang ilaw ni smartphone upang sindihan ang ngapuwang sa upuan. Ang isang batang nasa high school ay lumabas sa pasilyo at sinuri ng maigi ang nga posibleng lugar kung saan ito nahulog. Ang pinakamasigasig ay ang isang batang lalaki na nasa grade 3, ginagamit niya ang kanyang maliit na katawan upang abutin ang ngapuwang sa upuan na hindi maabot ng nga matatanda. Ang matinding determinasyon na talagang hahanapin ko ito ay nakikita sa kanyang maliit na mukha. Hindi makapaniwala si Elizabeth sa kanyang nakita. Sa kanyang nga nakaraang karanasan, kahit nahihirapan ang ibang pasahero, karamihan sa kanila ay nagpapakita ng ugaling hindi ko na problema iyan. Ngunit ang pamiyang ito ay lubos na kakaiba. Makalipas ang halos 15 minuto, sumiga ang batang elementarya, aha. Sa pinakailalim ng paanan ng upuan, kumikinang ang isang maliit na contact lens. Labis na natuwa ang buong pamilya na parang sarili nilang problema, at ang dayuhang babae ay naiyak sa galak. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Sa pasasalamat ng babae napakumbaba ang lahat ng miyembro ng pamilya. Masaya po kami na nakatulong kami. Kapag may problema, natutulungan lang po. Walang napakita ng pakiramdam na may ginawa silang espesyal. Sinabi ng lolo sa babae, kumusta po ang buhay niyo sa Pilipinas? Kung may problema po kayo, huwag po kayong mahiyang tumawag sa mga tao sa paligid niyo. Lalo pang naantik ang babae sa masalitang iyon. Lubos na nawalan ng salita si Elizabeth. Para sa isang estrangherong dayuhan, ang buong pamilya ay gumugol ng oras at seryosong natulungan nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Baka wala silang konsepto ng iba sa kanilang puso? Nang lumampas ang 8 oras ng flight, napansin ni Elizabeth na may isang 26 taong gulang na babae sa upuan 32 na tahimik na umiyak. Nakatingin siya sa labas ng bintana habang lumuluha. Nang kausapin siya ni Elizabeth kasama si Maya Santos, pinunasan ng babae ang kanyang luha na tila nahihiya. Maasawa po kasi ako ng banyagang Amerikano at lilipat po ako sa Amerika. Baka ito na po ang huling araw ko sa Pilipinas. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Anay Santiago, tubong Bicol, at sinabing ikakasal siya sa isang Amerikanong lalaki. Nagtatrabaho ang kanyang magiging asawa sa New York at doon din magsisimula si Anay ng bagong buhay. Talagang mahirap po iwanan ang sariling bayan, di po ba? Ipinakita ni Maya ang paunawa sa damdamin ni Anay, ngunit tiyak po na may naghihintay na magandang bagong buhay para sa inyo. Pinigilan ni Anay ang luha at napatuloy, sinusuportahan po ako ng aking nga magulang at kaibigan. Ngunit ngayong alis na ako sa Pilipinas, hindi ko inakala na ganito pala kalungkot. Malalim na tumango si Maya sa mga salitang iyon. Sa Amerika rin po, tiyak na makakatakpo kayo ng nga mabubuting tao. At ang Pilipinas po ay laging naririto. Mari po kayong bumalik anumang oras. Sa pampalakas ni Maya, unti-unting lumiwana ang mukha ni Anay. Habang pinakikinggan ang pausap ng dalawa, hinangaan ni Elizabeth ang kakayahan ni Maya na makiramay sa puso ng tao, hindi lamang sa paglutas ng technical na problema. Nararamdaman niya kung paano makapapagaling ng puso ang tao ang tamang salita at taos pusong patugon. Sa pababalik tanaw sa lahat ng mga pangyayari sa nakaraang 8 oras, naramdaman ni Elizabeth na ang kanyang nga pagpapahalaga ay lubos na nabagaba. Ang pagbabalik ng wallet nang hindi sinuri ang laman ni Mang Richardo. Ang paghahanap ng contact lens ng buong pamilyang Pilipino para sa isang estrangherong dayuhan. At ang patugon ni Maya na nakikiramay sa puso ni Anay. Kahusayan, katumpakan, profesionalismo. Ito ang pinakasentro ng nga pagpapahalaga ni Elizabeth. Ang pagbibigay ng serbisyo ng perpekto ayon sa manual nang hindi nadadala ng emosyon. Ito ang pinaniniwalaan niyang kondisyon para sa isang world-class flight attendant. Ngunit ang nga kilos ng nga Pilipinong nasaksihan niya ay kabaliktaran ng kahusayan. Gayunpaman, ano ang nabunga nga nasasayang na oras na iyon, ang kapanatagan at kagalakan ng may-ari ng wallet, ang malalim na pasasalamat ng dayuhang babay, ang pagaling ng puso ni Anay. Ano ang pinahalagahan ko? Tanong ni Elizabeth sa kanyang sarili. Ang kahusayan at katumpakan ay mahalaga, ngunit hindi sapat upang galawin ang puso ng tao.
Ang koneksyon ang puso sa puso ang simula ang tunay na serbisyo. Sa patingin sa pagtatrabaho ni Maya Santos, naintindihan niya na pinagsasama nito ang kausayan at pagmamalasakit. Sa pamamagitan ng pakikiramay sa puso ng pasahero, nabibigay siya ng mas mahusay na serbisyo. Hindi sapat ang kasanayan lamang, kailangan ang puso. Ang pagkalam na iyon ay revolusyonaryo para kay Elizabeth. Ang mga kasanayan at kaalaman na nabuo niya sa loob ni Onikitaon ay hindi nasayang. Ngunit sa pagdat ng nguso, marahil ay lilitaw ang isang bagong dimensyon ang serbisyo. Habang nakatingin sa ulap mula sa bintana ng eroplano, naisip si Elizabeth tungkol sa kanyang kinabukasan. Isang malamig na flight attendant na naghahanap lamang ng husayan na parang makina, o isang mainit na flight attendant na nakikiramay sa puso ng tao. Ang sagot ay nasa kanya na. Nang lumampas ang 9 na oras ng flight, umalingaw-ngaw ang anunsyo mula sa piloto. Humihingi po kaming paumanhin, ngunit dahil sa kongestyon sa Manila International Airport, inasahang madala po ang paglapag ng halos 3 oras. Humanda si Elizabeth. Sa kanyang karanasan, ang anunsyo ng delay ay nangangahulugan ng simula ng matinding reklamo mula sa mga pasahero. Hindi maliit ang 3 oras na delay, ang mga pasahero na hindi makakaabot sa connecting flight, mga negosyanteng huli sa mahalagang meeting, at mga nagbabalik sa bansa na hindi matutupad ang pangako sa pamilya. Iba't ibang plano ang magugulo. Nagsimula si Elizabeth at ang iba pang crew members sa paghahanda para sa posibleng bagyo ng reklamo. Ngunit ang reaksyon sa cabin ay lubos na hindi inaasahan. Walang siga o boses ng pagkadismaya. Sa halip, ang naririnig sa iba't ibang sulok ay mga salita ng pagmamalasakit sa mga crew members. Pagod po kayo, safety first po, okay lang po, huwag po kayong mag-alala. Isang matandang lalaki sa upuan 14A ang kumausap kay Elizabeth habang dumadaan siya sa malapit. Mahirap po ang trabaho niyo, di po ba? Okay lang po kami, kaya dahan-dahan lang po at ligtas na lumipat. Sa mainit na salitang iyon, nahirapan si Elizabeth na sumagot. Habang naglalakad sa pasilyo, sunod-sunod na naririnig ang parehong boses. Pagod po kayo, salamat po sa inyong pagsisikap. Para itong ang nga crew members ang nahihirapan, hindi ang nga pasahero. Ang isang babaeng nasa katamtamang edad sa upuan 27 ang nabigay ng lalo pang nakakagulat na salita. Kahit po mahirap dahil sa delay, hindi po kami na mamadali. Sa halip, masaya po kami na mas matagal pa kaming makaka-enjoy sa biyahe. Ang kanyang ngiti ay taos puso at hindi gawa-gawa. Ang reaksyon ng pasahero sa business class ay pareho. Kahit ang lalaking nakasuot na suit na may mahalagang meeting ay walang ni isa man ang nagreklamo. Sa halip, naririnig ang maboses na ang kaligtasan po ang pinakamahalaga, kaya nagtitiwala po kami sa desisyon ng piloto. Sa loob ng 12 taon, nakaranas si Elizabeth ng hindi mabilang na delay. Sa rutang Amerika, may mga pasahero na sumisiga. Sa rutang Europa, mayroong nga reklamo na puno ng panunuya. Sa rutang Gitnang Silangan, may mga pasahero na humihingi ng kompensasyon. Sa anumang ruta, ang delay ay laging sanhing ang gulo, ngunit sa flight na ito sa Pilipinas, lubos na kakaiba ang senaryo. Hindi lamang tinanggap ng makasahero ang delay bilang isang hindi maiwasang bagay, kundi napakita pa sila ng pamamalasakit sa mga crew members. Para itong sila ay pamilya ng mga crew members na may ganoong init. Lumitaw si Maya Santos sa tabi ni Elizabeth. Gulat po kayo, di po ba? Ngumiti si Maya at sinabi, naunawaan po nga Pilipinong pasahero ang hirap ng staff sa ganitong sitwasyon. Ngunit mayroon silang mahahalagang appointment, di po ba? Sa tanong ni Elizabeth, sumagot si Maya, siyempre po, mayroon silang appointment. Ngunit mas pinahahalagahan po nila ang kaligtasan at ang pag-unawa sa pagsisikap ng mga apektado. Sa katunayan, ginamit naga pasahero ang oras naga-delay ng epektibo. May mga nagbasa, may mga tahimik na nagmuni-muni, at may mga tahimik na nakikipag-usap sa pamilya. Lahat ay tinanggap ang sitwasyon at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya sa loob nito. Mayroon ding mga Pilipino na napakita ng pagmamalasakit sa mga dayuhang pasahero na kasama sa flight. Ang isang dayuhang pasahero na malinaw na nainis sa delay ay tahimik na kinakausap ng katabing Pilipino. Kahit hindi nakakaunawaan ang mga salita, malinaw na naipadama ang damdamin. Sa pagmamasid sa eksenang ito, naramdaman ni Elizabeth ang malalim na damdamin. Ang delay, isang mahirap na sitwasyon, ay naging pagkakataon upang paglapitin ang puso ng mga pasahero at crew members. Ito ay namumula sa isang lubos na kakaibang pagpapahalaga kaysa sa kahusayan o pagiging eksakto sa oras. Gaano kasarap makatrabaho ang nga ganitong pasahero? Naisip ni Elizabeth. Dati, ang delay ay puro stress lang. Ngunit ngayon,
lubos na kakaiba. Nababalot siya sa init ng nga pasahero, at sa halip naging kalmado ang kanyang puso. Dahil sa delay, nakaroon ngang oras. Isang maliit na drama ang magsisimula sa loob ng eroplano. Si Lisa Brown, 25, na nakaupo sa upuan 18B, ay nag-enjoy sa kanyang biyahe sa Pilipinas kasama ang kanyang kaibigan. Sa katunayan, dapat niyang ipagdiwang ang kanyang 24th birthday sa loob ng flight. Ang kaibigan ni Lisa, si Jennifer, ay lihim na nagplano ng isang espesyal na sorpresa. Pakaraan ng ilang oras mula nang magsimula ang flight, nilapitan niya si Maya Santos. Pasensya na po, may pakiusa po ako. Mahinang ipinaliwanag ni Jennifer ang sitwasyon. Birthday po ang kaibigan ko ngayon. Pwede po bang gumawa tayo ang espesyal na bagay para sa kanya? Ngumiti ng malumanay si Maya. Ang ganda po naman. Siyempre po, tutulungan ko kayo. Karaniwan, ang pagbati sa birthday ay simple lang, tulad ng isang maikling anunsyo o isang maliit na chat. Ngunit ang ideya ni Maya ay lubos na kakaiba. Kinonsulta niya ang kanyang crew members. Mga kasama, gusto niyo po bang batiin natin ang kaarawan ng isang pasahero? Sa panukala ni Maya, sa simula ay nagulat sina Elizabeth Marco at Anna, ngunit agad silang sumang-ayon. Sweet rin na mayroong sapat na oras dahil sa delay. Nagsimula si Maya na gumawa ng bilit na dekorasyon gamit ang mga amenities sa eroplano. Tinupi niya ang mga napkin upang maging hugis bulaklak at ginamit ang likod ng safety instructions upang gumawa ng handmade na message card. Ang iba pang crew members ay nag-ambag din ng kani-kanilang ideya. Nang matapos ang paghahanda, nilapitan ni Maya ang upuan ni Lisa. Lisa, maligayang karawan po. Sa biglaang pagbati, napakita ng pagkagulat si Lisa. Sa sandaling yon, lumitaw din sina Marco, Anna at Elizabeth. Tahimik na nagsimulang kumanta ang Happy Birthday to You and apat na crew members. Ito ay isang nakakaantit na serenade ang isang internasyonal na crew. Nang marinig ang kanta, kusaring nagsimulang pumalakpak ang mga Pilipinong pasahero sa paligid. Kahit hindi nakakaunawaan ang nga salita, universal ang damdamin ng pagbati. Ang buong cabin ay nabalot sa mainit na kapaligiran. Ibinigay ni Maya ang handmade na message card kay Lisa, sana po ay maging maganda ang inyong taon. Sa card, nakasulat ang mensahe mula sa lahat ng crew members, nayak si Lisa sa gala. Ito po ang pinakamagandang birthday na naranasan ko. Maraming salamat po. Sa kanyang nga salita, napakita rin ngang mainit na ngiti ang nga pasahero sa paligid. Ang pagpaplano at pagpapatupad ng sorpresa na ito ay nangyari sa loob lamang ng halos 30 minuto. Ngunit sa maikling oras na iyon, nabago ang buong kapaligiran ng cabin. Ang delay, isang inconvenient na sitwasyon, ay naging pagkakataon upang makalihan ng isang espesyal na alaala. Sa serya nga pangyayaring ito, nakakuha si Elizabeth ng mahalagang pagkaalam, ang pagkamalihain at pagpapatupad ni Maya, at higit sa lahat, ang purong pananais na pasayahin ang pasahero. Ito ay nagmumula sa tunay na diwa ng serbisyo na hindi nakasulat sa manual. Gusto ko rin maging isang flight attendant na makapapasaya ng tao sa ganitong paraan. May bagong layunin na nabuo sa puso ni Elizabeth. Nang matapos ang birthday surprise at bumalik sa tahimik na kapaligiran ang jabin, tahimik na lumuha si Elizabeth. Sa kanyang 12 taong karera, hindi pa siya kailanman umiyak habang nagtatrabaho. Ngunit iba ang araw na ito. Ang maraming pangyayari na nasaksihan niya sa nakaraang 9 na oras ay malalim na nakatata sa kanyang puso. Ang salamat po sa pagkain ito na napapakita ng pasasalamat sa pagkain. Ang pagmamalasakit na naglagay ang takip sa kapa. Ang natural na pagtulong sa umiyak na bata. Ang katapatan sa pagbabalik ng wallet nang hindi sinuri ang laman. Ang init ng buong pamilya na natulungan para sa isang estrangherong dayuhan. At higit sa lahat, ang pagiging tao nga Pilipinong pasahero na napakita ng pagmamalasakit sa mga crew members kahit sa mahirap na sitwasyon ng delay, at taos pusong nagdiwang ng kaarawan. Ang malalim na pagmamahal ni Maya Santos sa mga pasahero at ang pagkakaisangang iba't ibang nasyonalidad na crew na tumugon sa kanya. Wala talaga akong naintindihan, bulong ni Elizabeth sa kanyang puso. Sa loob ng 12 taon, nakatuon lamang siya sa pagbibigay ng efficient na serbisyo. Ngunit ang tunay na mahalaga ay ang koneksyon ng puso sa puso ng tao. Ang paharap sa bawat pasahero bilang isang individual na tao, hindi lamang bilang service target. Ang pagpapakita ng taos-pusong pagmamalasakit kaysa sa perpektong serbisyo ayon sa manual, nahihiya siya sa kanyang sarili na hindi niya napansin ang pangunahing bagay na ito. Sa pagtingin sa trabaho ni Maya Santos, naintindihan niya na hindi naman ito gumagawa ng espesyal na bagay. Mahalaga lang sa kanya ang bawat pasahero at sinisikap niyang magbigay ng pinakamahusay na karanasan para sa kanila. Iyon ang naging dahilan kung bakit nagbago ang buong kapaligiran ng cabin.
Ang luha ni Elizabeth ay luha rin ng pagsisisi. Gaano karaming pagkakataon ang napalampas niya upang makaroon ng koneksyon ng puso sa mapasahero. Baka dahil sa paghahabol sa kahusayan, nakalimutan niya ang init ng pagiging tao. Kasabay nito, luha ring iyon ng pag-asa. Sa edad na 34, may oras pa siyang mabago, marahil ay magiging isang flight attendant siya na may puso tulad ni Maya Santos sa hinaharap. Sa pag-isip na iyon, tila nabuksan ang pinto sa isang bagong buhay. Nang papalapit na ang flight sa huling bahagi, kinausap ni Mike at Sarah Johnson, isang bagong kasal na maasawa sa upuan 12A at B si Maya Santos. Para sa dalawa, na unang bumisita sa Pilipinas mula sa Amerika, ang biyahe na ito ay dapat maging isang alaala habang buhay. Pasensya na po, pwede po bang pakuhanan kami ng souvenir photo? Nahihiyang tanong ni Sarah. Ngumiti ng maligaya si Maya at sumagot, siyempre po, masaya po akong kuhanan kayo. Karaniwan, ang pagkuha ng litrato ay isang kuha lang at tapos na. Ngunit ang paraan ng pahawa ni Maya ay lubos na kakaiba. Gusto niyo po bang kayong dalawa lang? O kasama rin po ang view ng cabin? Una niyang iminungkahi ang mga pattern ng pagkuha ng litrato at kumpirmahin ang kagustuhan ng dalawa. Kung pwede po, pareho po sana, sagot ni Mike. Nang marinig ang sagot ni Mike, nasimulang maisip si Maya ng shooting location. Mula sa anggulong ito, maganda po ang pag-ilaw ng bintana sa inyong mga mukha. Para itong isang personal na photographer na may ganung pag-alaga. Bawat isang kuha, binabago ni Maya ang posa at kumukuha ang ilang litrato. Ngayon po, bahagyang baguhin ang anggulo, hawakan ang makamay at ngumiti. Sa malinaw na direksyon, kumuha siya ng halos on litrato. Nang matapos ang shooting, nabigay si Maya ng taos-pusong pagbati. Alaala po para sa inyong honeymoon. Di po ba, binabati ko po kayo. Tiyak na magiging maganda ang inyong biyahe sa Pilipinas. Sa mainit na salitang iyon, lalo pang lumiwanag ang mukha ng dalawa. Maraming salamat po sa napakagandang pakuha ng litrato, bulong ni Sarah na naanti. Napakumbaba si Maya, masaya po ako na nakatulong ako sa inyong mahalagang alaala. Sa pagmamasid sa saying nga mapalitan na ito, labis na naanti si Elizabeth. Ang simpleng kahilingan sa pakuha ng litrato ay naging isang mainit na pakikipag-ugnayan. Hindi lang teknikal na nakuha ng litrato si Maya kundi nakiramay sa damdamin ng dalawa at nabigay ng isang espesyal na sandali. Kung ako kaya ang nakatanggap ng parehong kahilingan, tanong ni Elizabeth sa kanyang sarili, malamang, isang kuha lang at narito na po ang katapusan. Isipin niya ang kahusayan at ang palipat sa susunod na gawain. Ngunit ang paraan ng paggawa ni Maya ay lubos na kakaiba. Mayroong purong pananais na gawing mas espesyal ang mahalagang sandali ng pasahero. Hindi siya nanghihinayang sa oras at nararamdaman ang kagalakan ng iba bilang kanyang sariling kagalakan. Matapos bumalik ang dalawa sa kanilang upuan, paminsan-minsan ay tinitingnan pa rin sila ni Maya at tinatanong tungkol sa kanilang plano sa paglalakbay sa Pilipinas o nabibigay ng rekomendasyon. Hindi lang ito natatapos sa isang interaksyon, kundi patuloy siyang napapakita ng interes. Naging alaala po ito habang buhay, sabi ni Sarah kay Maya. Ang masalitang iyon ay malalim na tumata sa puso ni Elizabeth. Ang taos-pusong pagtugon, higit sa teknikal na perpektong litrato, ay nakalihang alaala na mas may halaga. Bago magsimula ang paghahanda para sa paglapag sa Manila International Airport, mayroong isang espesyal na anunsyo mula kay Kapitan David Garcia. Kasunod ni karaniwang anunsyo sa paglapag may idinagdag na hindi inaasahang nilalaman. Maraming salamat po sa mahabang flight ngayon. Bago po tayo lumapag, gusto ko po sanang mabigay ng isang espesyal na mensahe. Habang tahimik ang kabin, umalingaw-ngaw ang mainit na boses ng kapitan. Sa katunayan, kasama sa anunsyo na ito si Maya Santos. Nang malaman ni Maya ang sitwasyon ni Anay Santiago habang nasa flight, kinusultan niya ang kapitan. Mayroon po kaming pasahero na nag-alala sa pag-iwan sa kanyang bayan. Pwede po bang mabigay kayo ng pampalakas? Agad na naintindihan ni Kapitan Garcia at nahanda ng espesyal na mensahe. Ngayon, napakaliit ng mundo. Mayroon po tayong araw-araw na convenient flight sa pagitan ng Maynila at New York. Ang distansya po ay hindi kailanman maghihiwalay sa puso ng tao. Ang nasalita ng kapitan ay malinaw na nakatuon kay Anay. Para po sa inyong lahat na magsisimulan ng bagong buhay sa bagong lugar, at para po sa inyong lahat na inaalala ang inyong bayan, kapag tiningnan niyo po mula sa itaas, wala pong hangganan ang nabansa. Tayo po ay isang pamilya sa isang asul na planeta. Naya si Anay habang pinakikingan ang salita ng kapitan. Mari po kayong gumamit ng eroplano anumang oras upang makonekta sa inyong bayan at sa inyong bagong lugar.
kaming mga nasa industriya ng aviation ay ipinagmamalaki na makatulong sa pagtulay sa inyong buhay. Ang buong cabin ay nabalot sa mainit na kapaligiran. Sa pakarinig ng anunsyo na ito, labis na naantik si Elizabeth. Para sa isang pasahero, nabigay ang kapitan ng isang espesyal na mensahe. Ito ay isang personal na paaalaga. Ngunit isang napakagandang mensahe na tumagos din sa puso ng lahat ng pasahero sa cabin. Ang pagiging mapagmatya ni Maya at ang init ng kapitan na tumugon sa kanya at ang diwa ng serbisyo ng Pilipinas na nasa likod nito. Naintindihan ni Elizabeth na ito ang tunay na malasakit. Sa cabin, naririnig sa iba't ibang sulok ang nga boses ng nga pasahero na nabibigay lakas kay Anay. Kaya mo yan. Tiyak na magiging maganda ang iyong buhay. Ang kabutihang luknam nga Pilipino na natural na nagtutulungan. Bagamat maestranghero sila sa isa't isa ay naroon. Lubos na naantik si Elizabeth sa teamwork na ito. Ang pagkaalam ng isang flight attendant ay nakarating sa kapitan at iyon ang lumikha ng damdamin ng pagkantig sa buong cabin. Hindi pa siya nakakitang ganoong kagandang koordinasyon sa kanyang 12 taong karera. Nang matapos ang paglapa sa Manila International Airport, nasaksihan ni Elizabeth ang huling sorpresa. Karaniwan, matapos lumapa, sabay-sabay natatayo ang nga pasahero at susubukan nilang bumaba kaagad. Kinukuha nila ang kanilang hand luggage at namamadali sa pasilyo, minsan ay natutulakan pa. Ngunit sa flight na ito, lubos na kakaiba ang eksena. Kahit tapos na ang anunsyo ng paglapa, ayaw pa ring tumayo ng nga Pilipinong pasahero. Tila mayroong dinakikitang panuntunan na dahan-dahan silang bumaba, simula sa harap na upuan. Ang nga pasahero sa pinakaharap ay tumatayo at maingat na kumukuha ng kanilang hand luggage, habang ang ibang pasahero ay tahimik na naghihintay. Walang bakas ng pagmamadali o pagmamadali, para itong nanonood ng isang magandang choreography. Ang pag-alaga sa pakuhangan luggage ay nakakagulat din. Kapag may pasahero na may mabigat na bagahe, natural na tinutulungan ng nga kalapit na tao. Sa matataas na lugar, tinutulungan ng matatangkat na lalaki, at sa mga matatanda, sinusuportahan ng mga kabataan. Ang paayos sa paligid ng upuan ay perpekto. Ang maginamit na kumot ay maayos na nilukot, at ang magaunan ay ibinalik sa orihinal na posisyon. Mayroon ding magkapasahero na kumukuha ang basura mula sa seat pocket at pinupunasan pa ang tray table. Para itong ang pagmamalasakit para sa susunod na upo ay nakaroon ng hugis. Ang pagbati sa pagbaba ay mainit din. Pagod po kayo, maraming salamat po, maganda po ang biyahe. Bawat isa ay nagbibigay ng pasasalamat sa mga flight attendant. Ang mas salitang iyon ay hindi formal, kundi taos-pusong pasasalamat. Si Mang Ricardo de la Cruz, sa pagbaba, ay nagbigay ng espesyal na salita kay Elizabeth. Bata pa po kayo, pero maganda po ang inyong trabaho. Tiyak na magiging isang mahusay kayong flight attendant. Sa mga salitang pampalakas na iyon, hindi mapigilan ni Elizabeth ang damdaming pumupuno sa kanya. Si Anay Santiago rin ay umiyak habang bumabati, maraming salamat po talaga ngayong araw. Hindi ko po kailanman malilimutan ang biyahe na ito. Ang anunsyong kapitan at ang init ng crew ay sumuporta sa kanyang puso. Nang matapos ang pagbaba, ang cabin ay nanatiling malinis na parang walang gumamit. Nagulat ang cleaning staff sa kung gaano kaayos ang ginawa ng pasahero. Hindi pa kailanman nakakita si Elizabeth ng ganung kagandang cabin matapos ang flight. Sa crew restroom ng Manila International Airport, tahimik na nakaupo si Elizabeth, tapos na ang 1-2 oras na flight at ang ibang crew members ay nagpapahinga. Ngunit ang puso ni Elizabeth ay puno ng komplikadong damdamin. Umupo si Maya Santos sa tabi niya. Elizabeth, pagod po kayo ngayong araw. Kumusta po ang flight papuntang Pilipinas? Sa kanyang malumanay na tanong, inamin ni Elizabeth ang kanyang totoong damdamin. Maya, ngayong araw, lubos na nabago ang pananaw ko sa buhay. Ang boses ni Elizabeth ay nanginginig. Sa loob ng 12 taon, wala talaga akong naintindihan. Ngumiti ng mahinahon si Maya. Hindi po ganon. Mayroon po kayong magandang kasanayan at karanasan, Elizabeth. Kung idaragda po ang puso, tiyak na magiging pinakamahusay kayong flight attendant. Ngunit wala po akong pagmamahal na tulad niyo. Paamin ni Elizabeth. Umiling si Maya, ang pagmamahal ay matututunan, tulad na kasanayan. Ang mahalaga ay ang damdamin ng pagpapahalaga sa pasahero. Ang pag-usap ng dalawa ay napatuloy hanggang hating gabi. Maingat na ipinaliwanag ni Maya ang diwangang malasakit. Ang paisip mula sa pananaw ng ibang tao, ang purong kabutihang loob na hindi naghihintay ng kapalit. Ang pagpapahalaga sa bawat pagkakataon na makatakmo ka. Hindi rin po ako perpekto sa simula, sabi ni Maya, na ikinagulat ni Elizabeth.
Ngunit unti-unti ko pong naintindihan sa pagkatuto mula sa mapasahero. Kinabukasan, gumawa si Elizabeth ng isang mahalagang desisyon. Sa kanyang hotel room, sinimulan niyang isulat ang kanyang resignation letter. Ngunit hindi ito isang desperadong pag-resign, kundi isang unang hakbang sa isang bagong buhay. Ang pag-iwan sa 12 taong karera bakatanga para sa iba. Ngunit para kay Elizabeth, ito ay isang mahalagang pagpili. Sa reason for resignation, nakasulat, upang matuto ng tunay na diwa ng serbisyo, gusto kong simulan ang isang bagong karera sa Pilipinas. Mayroon na siyang bagong layunin sa kanyang puso. Ang pag-aral ng Filipino sa Pilipinas, pagtatrabaho sa industriya ng serbisyo ng Pilipinas upang matutunan ang tunay na malasakit, at balang araw, maging isang flight attendant na may puso tulad ni Maya. Sa lobby ng airport, tiningnan ni Elizabeth ang langit ng Pilipinas. Pakiramdam niya ay isa na siyang lubos na ibang tao kumpara sa kanyang sarili kahapon. Mula sa isang malami na flight attendant na naghahanap lamang ng kahusayan, tungo sa isang mainit na flight attendant na nakikiramay sa puso ng tao. Ang simula ng pagbabagong iyon ay nangyari sa bansang ito, ang Pilipinas. Ang aking bagong buhay ay magsisimula ngayon. Bulong ni Elizabeth sa kanyang puso habang hawak ang kanyang resignation letter sa dibdib. Lubos na binago ng 12 oras na flight ang kanyang 3-4 na taong buhay. Maraming salamat sa pagtutok hanggang sa huli. Ibahagi po ang inyong salubin at komento sa video. Gagamitin po namin ang inyong feedback sa paggawa ng susunod na video. Makita-kita po tayo sa susunod na video.